Birthday B. Birthday po niya. Alam niyo ba, second day na namin ito sa Siargao, pero wala pa kami napupuntahan. Actually, this is the first full day. Dumating kasi kami dito sa Siargao around 3 or 4 p.m. na kahapon. And what we did, of course, nagpahinga, freshen up, and then umidlip ng konti. Tapos nag-dinner ng gabi, and then natulog. Yun lang. And the next morning, ito na yun. So, yeah. So, kaninang umaga, nag-almusal kami. And then sabi, mga after lunch kami lalabas. Siyempre, sobrang init. Pero at this time, mga bandang around 1 or 2 p.m. na siguro to, medyo nagugutom na kami. Kasi breakfast sa hotel pa lang yung kinain namin. Kaya, yun, naghanap kami ng makakainan. We decided to eat sa Mud Monkey. Actually, wala talaga kaming itinerary, guys. Like, nagpunta lang kami dito sa Siargao, nakabook, ganyan. Medyo nanood lang ako ng mga videos ng konti, ng mga pumupunta dito. Tapos, nagpa-add lang ako dun sa Facebook chat nila para somehow meron kaming guide kung anong gagawin. Kasi alam nyo, wala talaga. Totally clueless. Pero syempre, nakikita naman natin na maraming nag-vlog about Siargao. Kung tutuusin, parang overhype nga siya. Pero hindi naman. Maganda lang talaga siya. Hostel din pala to, or sort of an accommodation. Pero ang mga kadalasang nagstay dito, mga foreigners, mga AFAM nga tawag. Yeah. And maganda, I check it in Agoda or Booking.com dati nung naghahanap ako ng pagstayan na medyo mura siya. Pero more on mga bunk beds kasi. So, I don't like that. So, ayun. Kumain na kami diyan ng lasagna, burger, fries, gano'n. And then, lumabas kami. Plano namin, sabi ko punta tayo dun sa Kanaway. Ito yung parang store ni Andy Eigenman. Parang nagbago yung isip namin kasi parang I think sarado at that time. So, yun. Dumiretso na lang kami dito sa may Katangnan Bridge. So, mga bandang alas 4 na ng hapon to. Madami palang tao around malapit ng mag-sunset. Kasi, syempre, tambayan siya. And, yan din yung time na gusto na ng mga taong tumalon dyan from the bridge. Actually, since second day pa lang to, sabi ni Flo, pagbalik namin dito, saka na lang siya tatalon. Pero something happened kasi. Nung nung the next day or two na Maasin River kami and tumalon din siya dun sa may talunan doon. Parang hindi niya nagustuhan. I think napasukan ng water yung tenga niya. So sabi niya, hindi na siya tatalon dito. So ayun. Yun yung kwento kaya hindi siya nakatalon dyan. Anyways, ayun. Wala kaming ginawa dyan. Just, tambay-tambay, people watch. Actually, ako sobrang wala akong magawa. Nakikinig na ako ng chismisa ng mga ibang tao. So, ayan. I figured parang mababaw lang naman siya. Or mababaw lang yung tubig. Ewan ko. Pero, siguro kung hindi ka marunong lumangoy, huwag ka na lang mag-try. Pero para kasing kahit non-swimmer ka, parang carry naman kasi ang dami namang tao. Hindi ka naman malulunod basta-basta ng ganyan. So, yon. And ayun guys, may mga tinda din dito like street foods, mga juices, fruit juices, whatever, mga ganun. I don't like that. So sabi ko, uwi na lang kami and then mag-swim ng konti. And then, after nun, pwedeng lumabas kami ulit para mag-dinner. Depende if magugutom. So, ayun lang for this day. This is our second day. I think tomorrow na yung aming day tour. So, bye for now, guys. And please do not forget to like and subscribe.